tayong magtataka dito. Ay, ito yung ginagawa ng 24 na tayo. Bakit? Unang-una tumawag sa akin. Kung matapang kayo ka, tumayo ka sa Cebu. Nandito ako sa Cebu. Patunayan mo yung mga pinagsasabi mo. Dahil unang-una, pinagsasabi mo ko. Kaya, ang masasabi ko sa iyo, kung nandito lang si Apostol, baka batukan ka eh. Bakit? 3:18 ng unang buwan, huwag kayong umibig ng salita, di naman, kundi ng luwas ng tuwanan. Ngayon ang ating tema mga kapatid, patutunayan natin na ang mga larawan ng simbahan Katoliko ay hindi salita. Ano ba yung definisyon ayon sa Biblia ng mga Diyos-Diyosa? Eh mga babasahin yan, Sobyano listan ng pinero eh. Pinasahan ako ng 4:6 ng Pilong Korinto, hindi naman alam yung Korinto. Eka! Lahat ng araw ng Katoliko, wala sa Biblia! Pinasulat ko sa isang libro, hindi patunayan natin. Ang tema natin, papatunayan ayon sa Biblia na ang mga larawan ng simbahan Katoliko siya ang Diyos-Diyosa ayon sa Biblia. Ano yung Wag na sa naglalaki sabi ni Pablo, kaya hindi naman sa panahon yun, kaya hindi niya pagkilala sa Diyos, kaya kasi makakalipinan sa katulunin ng mga Ano ba ang mga salagang binabasa ng mga protestante para patunayan nila na ang mga larawan ng mga santos ay mga Diyos-Diyosa? Unang binabasa nila ay 26 ng Exodo. Para hindi ka mga Katoliko tinutumi dito. Huwag kang gagawa ng larawan iniwa. Nagawamistahan mo nasa langit sa itaas, nasa lupa sa iba, nasa tubig sa ilalim ng lupa. Ngayon, ano ba ibig sabihin? In Hebrew, ang nakalagay ko, Besel. Sa Biblia, dalawang klase ang mga Diyos. Besel at Hebrew. Yung na sabihin, inutos ng Diyos yun. Kung para sa'yo, lahat ng mga larawan ng Diyos-Diyos, ibig sabihin pala ng Diyos, nagpagawa ng Diyos-Diyos. Ibig ba? Bakit? Kasi isa pang pinabasa nito ng mga ito, yung nasa Salmos, may matang hindi nakakakita, may ilong na hindi nakakaaboy, may bibig na hindi nakakapagsalita. Ano yung pinagawa na Diyos sa 3:10 ng ikalawang kronika? Sa 6:29 ng unang hari na in Hebrew, is Miklae, very great in English, kahit pa siya. Hindi Diyos mo sa mga yan ang tutulad mo kayo sa process ng religion. Ang dami kong talaga pinasa, bumasa ko ng Hebrew, hindi lang natin dala yung Hebrew Bible. Ngayon, ibahin mo yan kung ayaw natin. Ito lang natin pupulin, tingnan natin yung pag-usapan. Okay na? Bibigay niya. Okay. 5 minutes para sa amin sa negative. Go ahead, 5 minutes for sa amin. Okay, maraming salamat po sa ating lahat, no? At sa aking katunggali, ito si Marandir Jamin, no? Nakilala ko po sa social media. Yung konsensaso niya ako dito para makipag-diskusyon. Pero pwede diskusyon yun. Unang tanong, yung patutunayan mo na ang larawan ng mga santos ay hindi Diyos-Diyosan. Mababasa mo ba sa Biblia yun? Yes or no? Yes. Tutunayan yung mga santos. Okay. O sige na. What's up? Sabi ang kawantahan yan eh. 24 may binagawi ka. At ang pag-isip ng kawantahan, kasalanan. Ikaw meron sa atin. Ikaw na. Ikaw pala hindi marunong ng diskusyon eh. Sige bro, proceed bro. Bro, ang tema natin, patutunayan ko ng mga larawan ng mga santo sa inyo. Ano ba ibig sabihin ng santo? Banal. Ngayon, yung mga akin, banal ba? Banal. Ikaw lang naman yung balbal. Ngayon, kung banal ang larawan ng mga santo, o kung Okay. Sige. Okay. Pangalawang tanong, hindi mo nasagot ang tanong ko. Sige. Sumasagot ako eh. Hindi ka lang marunong makinig. Bakit? 8:47 naman dahil yung sa Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos, kung wala ang napakinggan, hindi ka talaga sa Diyos. Okay. Tanong, saang bersikulo ng Biblia mababasa na yung mga larawan ng santos, hindi Diyos-Diyosan? Sa Diyos ng ikalawang kronika, sa kabanal-banal ng bahay, ay gumawa ka ng larawan ng mga kerubin. Kano? Diyos-Diyos ba yun? Hindi. Ano ba yung kerubin? Banal. Ibig sabihin ng banal, santo, hindi Diyos-Diyos, ikaw ang Diyos-Diyos. Next question. Sunod, pangalawang tanong. Mayroon ba? Dito sa binabasa mo, Galatia 4:8, mababasa ka dyan na nagsasabi na ang mga larawan ng mga
ng mga larawan ng mga rebulto ng mga apostoles o mga banal ay hindi Diyos-Diyosan. Mababasa o hindi? Hindi. Okay. Dahil yan, ginamit ko yung para sa iyo, isipan sa mga santos de Diyos. Ay, 4:8 ng Galacia. Tanungin mo ko, sa 3 Historia ng Kronika, nabinasa ko kayo. Ginagamit mo ba ang Galacia 4:8 para patunayan na ang Diyos-Diyosan ay mababasa sa Bible or nagagamit ka lang ng ayon sa iyong iniisip? Wala sa mababasa. Sabi ko kanina, mapapatunayan ba sa 4:8 ng Galacia, mapapatunayan sa Diyos-Diyosan yan? O basahin natin, baka hindi mo na klaro. Kaya hindi naman sa panahon ngayon, sa hindi nyo pagkilala sa Diyos, kayo na sa pagkaalipin ng sa katutukoy, hindi ba kayo? Ano ba, hindi ba kayo? Okay. Next question. Mababasa mo ba na mayroong turo ang mga apostoles na kailangan tayo gumamit ng mga larawan ng santo? Yes or no? Yes. Kasi hindi na ng letra. Kung sasalpakan mo kung letra, isasalpak mo sa Kristino. Okay. 5:17 Timoteo, ang sabi ni Cristo, hindi ako naparito upang sirain mo sa hindi ako nakapila. Isa sa mga kapila ang sabi ni Cristo, rest di mo ikalawang kronika, hindi mo naintindihan, sa kawan ng manalapay ay ituloy ka ng lalawan at mga lalawan ay tayo sa kasal. Okay. Yung tanong mo, sabi ko, makabasa mo ba dyan sa utos ng mga apostoles na yung larawan ay hindi Diyos-Diyosan? Objection, Binago niya na, nilagyan niya na ng utos. Yung unang tanong niya, walang utos. Tima. Okay. Sunod na tanong. Sang-ayon ka ba na ang Diyos-Diyosan ay nagrepresenta na hindi katotohanan? Yes, at least ano to? Yes. Salita. Basta lang ba? Baka babasahin mo yung 25 na Roma, alam ko na yan eh. Saan pa na? Ngayon, yung sinabi mo, yung mga Diyos-Diyosan pa, kung may representa sa mga hindi tunay na Diyos, ikaw na nga yung humawa doon eh. Kaya yung isang debater dyan, nagpapakilala ng Diyos, bakit rin yung pag-diskusyon ka ng bakit? Dahil sabi sa 4:8 ng Galacia, galing din naman sa panahon yun, sa hindi yung pagkilala sa Diyos, kayo na sa pagkalimin ng sa katutungan hindi mo kayo. Kaya, bako, basahin mo 1:25 ng Roma, sino siya yung meron ng dito Romeo, 21:20 ng Apocalypse, 17:20 ng gawa, alam ko na yan, Sunod ba na? Sunod na tanong, meron ka bang mababasa, merong apostoles nagpagawa ng larawan? Yes or no? Okay, meron. Tanong niya. Para sinasabi. Meron daw. Ito ba ka? Meron. Basahin natin sa 3. Okay, ulitin ko yung tanong. Meron na nga. And cast into spirit on you. You use them to see me who Jesus Christ in the living. I wait. Wait a plan before you. A picture of Jesus Christ. Negative sign, o man siguro sa example sa affirmative, ang mga negative sa iyak sa pagdilit. Go ahead. Okay. Magandang araw. Parang ano, wag dumot mo ila. Kaya matay na natin. Kayo iyak, duwan, So yung paksa namin, isang patutunayan niya, sabi niya, patutunayan niya na yung mga larawan ng mga santo is hindi Diyos-Diyosan. Pero sang-ayon siya na ang Diyos-Diyosan ay nagrepresenta sa mga bagay na hindi katotohanan. Ano ba yun? Ano ba yung hindi katotohanan? Sabi rito, mababasa natin sa utos ng Diyos, nandiyan pa rin sa patitismo nila. Kaya sasabi, sa Bible meron na huwag kang gagawa. Huwag mo naman isasali yung katisismo, ayon na sa Biblia. Hindi ayon sa katisismo ng Iglesia Katolika. Bible alone lang. Bible alone. Sa Biblia, mababasa natin. Huwag nang gawin ito sa tikismo. Okay, wala katismo na mo, pinasok na. Okay, sa Biblia mismo, mababasa natin na ang Diyos is nag-utos na huwag kayong gagawa ng mga larawan na ginaluhan, kahit anong larawan, upang sambahin. Ganun din, ganun. Kaya yung katunggali ko, ayaw niya ng referensya, baka maipit siya. Ayun, anong sabi na Roma 1? Roma 1.
sabi nila isa mga alam sila, pero mga buwang-buwang na sila, ibig simayao nila ang Diyos, nagsimba noon sila sa mga binuhat. Sinasamba niya ang mga larawan ng ginagawa. Hindi. Okay. Ngayon, mababasa ba natin kay utos si Apostol Pablo na huwag tayong gagawa? Meron. Anong sabi ng Gawa 17? Sabi doon, kay anak tayo ng Diyos, huwag nating iisipin na yung Diyos natin is mga gaya ng mga ginawa, mga kinulit, sa gaya ng mga plata, bato, o bronze, o kahoy. Hindi yung Diyos-Diyosan nila, kahoy. Ano ang ibig sabihin nun? Sinusuway nila yung utos ni Apostol Pablo. Nasabi nila, naniwala naman sila na Kristiyano sila, pero wala Kristiyano nagsisamba ng mga larawan. Okay. Ngayon, anong sabi ng dito sa mababasa natin dito sa Revelation? Anong sabi na sa Revelation ng mga taong nagsisimba ng mga Diyos-Diyosan? Sabi dito, kung iba ay hindi pa namamatay at iba nagpatuloy sa kasinungalingan. Nagsasamba sila ng mga Diyos-Diyosan. Kaya na ginawa ng mga bato, plata, at bronze, at iba pa. Kaya walang utos ng mga Kristiyano na gagawa ka upang sambahin. Kasi ang issue dito, pwede ka namang gumawa, pero huwag mong sambahin. Pero yung sinasamba mo na, kahit larawan ni Kristo, hindi yan totoong larawan ni Kristo. Bakit? Mayroong artista ng aangkin yan. Mayroon si James Caviezel, mayroon si James Powell. Paano yan? Tapos niluhuran mo, sinasamba mo. Sabi, Panginoong Diyos namin, na makapangyarihan ka sa lahat. Tapos yung inaharap ko is larawan ni James Powell. Hindi pwede yun sa harap ng Diyos, mga kaibigan. Ano? Sabi rito sa Juan na ang Diyos ay Espiritu at sambahin mo siya sa Espiritu at katotohanan. Paano yung sinasamba mo na hindi naman katotohanan? Bakit sabi kong hindi katotohanan? Kasi larawan ng artista yun eh. Sinasamba niyo yung larawan ni James Caviezel, ni George Powell. Paano yan? Kasi sang-ayon siya sa sinasabi ko, tanong ko sa kanya na sang-ayon ka ba na yung sinasabing Diyos-Diyosan ay nagpresentar sa mga bagay na hindi totoo. Tapos sinasamba niya ang larawan ni Kristo, sabi niya ni Kristo, pero hindi naman larawan totoong larawan ni Kristo yan. Alam mo kung bakit? Wala pang Panginoon noon. Bakit ka gumagawa ng ganyan mga larawan? Kasi sabihin ko si Kristo yan. Ayun. Bakit kailangan tayo sumusunod sa utos ng Diyos? Kasi may utos na huwag kang gagawa ng larawan o upang sambahin. Kunya, ganito, sa mababasa natin sa Okay. Tapos na ang negative side sa kanya. Kaya kami ito sa affirmative, 5 minutes. Okay na, limado na, no? Then, magandang hapon at nakita natin lahat ng pinasa niya. Kung Bible scholar ko sa mo, nakawanin ka siguro mga isang araw. Ngayon, yung mga binasa niya sa 17-29 na to, wala naman pagkaman yun eh. Ngayon, malamang, kaya nananahimik siya sa ka-ignorante niya. Bakit? Dahil lahat ng binasa niya, siya na mismo namin sa 8.4 ng unang Korinto, ang mga Diyos-Diyos ay larawan ng mga bagay hindi totoo. Tanong ko sa inyo mga kapatid na Katoliko, si Santa Maria ba totoo? Hindi. Si San Antonio ba totoo? Hindi. Yung mga santos, historically speaking, biblically speaking, totoo ba? Hindi. Hindi Diyos-Diyos. Kaya ikaw na mismo namin, at ikaw na mismo, dumali sa sarili mo na ang mga santos ay hindi Diyos-Diyos, gaya ng pagbasa mo ng 8.4 ng unang Korinto. Kaya, salamat. Magyabang ka na muna. Tuloy. Sabi ka tuloy. Minaligit mo ko para ako O tingnan natin.
Kahit bata ako, 7-7 naman, hindi naman basihan din eh. Ang basihan, sabi niya Apostol ba yung turo. Ngayon, pumunta na siya sa pagsamba, sa pagkataranta niya. Taranta na eh. Pumunta na sa pagsamba. Pumunta na sa mga artista. Saan ka nasusunod? Sa langaw. Sasabi tayo niyan. Ngayon, totoo ba na ang mga santos ng Katoliko yung mga Diyos? Hindi, siya na mismo namin. Pagsubukan ko sa unang Korinto. At ang tanong ko sa kanya kanina, yung 3 na ikalawang kronika, kaya pinagawa ng Diyos na larawan ng serbi. Santos ba yun? Santos ba? Pumunta na sa epitome. Kasi pag-ipit, sa out of context na akin. Kaya, tinanong ko sa kanya ang kahulugan in Hebrew. Pisel at Nesabe. Ngayon, si Maria, hindi ko totoo. Ha? Ano ba siya ng Biblia? Si Maria, hindi ko totoo. Na nga ni Cristo. Makulit ka pala eh. Ang dami-dami talata. Nasa Mate, nasa Luka. Si Maria, Jesus dito. Kung pwede lang magbura eh. Nako. Pasalamat ka, di na ako katindaan. Kundi, nasagtad ka ng tuloy na aral talaga. Kaya, ngayon, mga kapatid, napatunayan natin na itong pastor na ito, nagbasa lang ng Biblia, nagpastor na! Yan ang hirap sa atin ngayon. Marami ng pulaan, labas ng labas. At kasama na siya doon, 24. Kaya napatunayan natin mga kapatid na ang mga santo ay hindi naman gusto ayon sa Biblia. Dahil dalawang klase ang rebultong sinasabi sa Biblia, banal at ilibanal. Kasama na siya. Bakit? Dahil alalahanin natin yung context ng Biblia in Hebrew at Greek at Aramaic. Sabi niya doon, referensya yun eh. Kung dito ka naman yung Engo. Bakit? Ang Biblia originated, translated in Greek, Hebrew, Aramaic. Kung hindi na translated, malamang Hebrew yung gamit po. Kung sabihin ng referensya yan, Biblia yan. Yan ang hirap sa inyo eh. Basta marala kayo sa Katoliko. Pinasa 1.25 ng Roma. Di siya yung 20 may binagawa. 5.7 ng Benedictino. Sumasawa na ako dyan. Wala akong bago mga pag-unahin. Gamit ko na yan doon eh. Malamang nanonood ka rin kay Soriano kasi yan stand ni Soriano. Ganyan na ganyan ang stand ni Soriano. Kaya maraming pastor na bulaan dahil rin sa bulaan na si Soriano. Malamang nanonood ka doon. Kung meron ng lie detector dito, ipapatest kita. Kaya ngayon mga kapatid, hindi siya namin yung nasunod dahil ang pagkibaan natin, kalawang rito 4.5 sa isgofin peso, hindi laban sa laban. Kundi, ang ginagagalitan natin, 12 peso ng Roma, yung masamang gawa niya. At isa rin, ang mangloko ng tao, manggago ng tao, at isa pa, paratangan ng masama ang Iglesia Katolika na hindi naman sumasamba sa mga Diyos-Diyos at sa mga ito. Kaya kung yung tinulong pagsamba niyo, ito ay example, yung pakupo, hindi lahat ng pakupo, kumakain ka. Hindi lahat ng pakupo, kumakain ka. Meron pakupo, kumakambay ka. Kung naman kayo pakupo, direkto tayo eh. Aming buwan tayo dyan. Kaya, ayon sa Biblia, hindi lahat ng paglulong pagsamba. Sundan kita dyan sa argumento mo, Pastoy. Kita dyan. 7 sa isang Muslim, nagpakilpa, siya sa kabilang pag-Muslim, mababa. At ganun ginagawa ng Katoliko na yung pinatuloy ng mga apostol sa 6-3-7 na pagkayo. Kung nag-iisip ka, malalaman yung context niya, historically speaking, yung mga first century Christian, merong larawan kayo wala. Larawan ng mga Diyos sa inyo, bakit di naman Diyos eh? Dahil kung ano yung buong namin, o sa 4 ko ng ulit-ulitin natin, na ang mga Diyos-Diyosan ay larawan ng mga pagin. Tama naman yun, 4 makapagsan sa Diyos, sa Espiritu ng Tuhanan. Espiritu ng Tuhanan. Sa paano paraan? 3:18 ng unang 1, 12:13 ng Ecclesiastes, sa pamamagitan ng pagsunod sa utos ng Diyos. At isa din sa utos ng Diyos, 6:29 ng unang 3 ng ikalawang kronika, yung maglagay ng larawan sa templo. Kaya lahat ng mga relihiyon, walang larawan, hindi sumusunod sa utos ng Diyos. Kaya yung sumusunod sa mga Diyos-Diyosa, mga sira. Okay, tapos na yung debate. Handshake. Kapatid, kindly follow the Facebook page and YouTube channel Mr. 721 Catholic po. Marami tayong matutunan na mga magandang bagay. God bless. Magandang araw mga kapatid. Ako po si Earl John Mula. Sa Kristan po ako ni Father Darwin. Ini-invite ko po kayo na mag-follow and subscribe sa YouTube channel ni Mr. 721 Catholic. God bless po.